Mga Lods, magandang umaga sa inyo. So, ngayong araw na to, i-update ko kayo about sa pagpunta ng nanay ko. So, ilang days na lang? 9 days na lang. Darating na yung nanay ko. And also, may mga update din sa mga pelikula, tsaka kung ano ba ang desisyon ng ibang mga TV program sa pagpunta ng nanay ko. Pero actually, wala naman akong inaasahan sa kanila kasi ako na mismo nagse-set up ng itinerary ng pagpunta ng nanay ko dito. So, kung sila gusto nilang i-cover, ang condition ko lang is yung parang hindi kami gaanong maaabala at masasayang yung oras ng pagpunta ng nanay ko dito. So, ilang kain muna tayo, ha? O tara, almusal muna tayo, ha? Itlog, bacon, hotdog, kanin, tapos mamaya saging. And then, itong kape na tinimpla ng hipag ko. Sobrang sarap na ito. Sobrang sarap magtimpla ng kape nun. Mga Los, tapos na tayo mag-almusal. So, nasa kalye na tayo ngayon, pero medyo traffic. So, dito lang din siguro ako mag-update ng ibang mga bagay-bagay. So, unang-una Los, nung nakaraan, nag-message sa akin yung isang TV program na wait lang daw saglit kasi daw as of now, siyempre meron silang ginagawang ibang story. Ganun naman talaga sila, actually sobrang hectic. Kahit na gaano kaganda or normal yung story mo, hindi nila pwedeng hawakan kagad yan kasi meron silang ibang storya. Kumbaga nila line up nila yan. Ganun sila ka busy. Pero kumbaga the mere fact na nag-update sila na kahit hindi naman ako na nag-update sa kanila. Kasi ayoko naman na parang kukulitin ko sila, 'di ba? Nagsabi lang ako na ganito, ganyan, in-update ko lang. The mere fact na nag-update sila sa akin, so ibig sabihin, somehow interested pa rin sila. Yun lang, ang talagang ko lang sa kanila na ano ba plano nyo? Kasi ako talaga, magpaplano na ako ng sarili ko. And then, kung sakali man, wala kayong naiplano sa amin at ang gusto nyo mag-cover, no problem naman sa akin yun. Kung gusto nyo mag-cover. Sila lang naman yung pinayagan ko na na mag-cover. Na gano'n ang gagawin. So, basta ang hiling ko lang, kumbaga parang most of the time sila dapat yung mag-adjust sa amin. Kasi nga, ayokong mabawasan yung time nung pagkikita namin ng nanay ko. And very, very, very hectic talaga yung schedule ko. Mahirap talaga sa akin kumuha ng oras. Dahil nga sa nature of job ko. Yun. So, yun yung sa TV program if ever na matuloy. But anyways mga Lods, kahit na may TV program mawala yan, ako mismo sa sarili ko mag-a-update ako sa inyo. And sasabihin ko rin sa kanila yun na hindi ako pwedeng hindi mag-update sa mga social media accounts ko. Okay? Kasi kailangan nyo din, feeling ko, na malaman kung ano ba yung mga generally na nangyayari sa amin. Kasi kumbaga yung sa support na binigay niyo sa akin, 'di ba? Yan yung parang pinaka-bawi ko sa inyo. 'Yon. Alam ko naman na maraming natuwa, maraming na-inspire, 'di ba? Kung ikinakatuwa ng ibang tao at saka kinai-inspire ng ibang tao, bakit ko pipigilan yung sarili ko na ituloy yung ginagawa ko? So yun. Yun yung isa sa sasabihin ko sa kanila na magpo-post pa rin ako kahit na nagko-cover sila. Pero syempre, iba pa rin yung coverage nila. Syempre may mga editing na gagawin doon, maganda pa rin siguro yun pag ipapalabas sila sa TV, di ba? So yun, okay? Tapos Lods, yung about naman doon sa may pelikula. Okay, sa pelikula. Nag-email na sila kasi ang sabi nila by January sila magi-email ng letter of intent para lahat documented. So, wala pa naman silang sinasabi na medyo anything na parang, uy, kailangan namin i-negotiate. So, ako talaga, sobrang happy ako na they are interested na gawing pelikula yung buhay ko. Kasi hindi naman lahat ng tao, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, mabibigyan ng chance ng kagaya ng nasa akin, di ba? So, bakit hindi? So, kumbaga, hanggang sa pagtanda ko, makikita ng mga anak ko, ng mga apo ko, na mayroong pelikula. Uy, yung lolo nyo, may pelikula yan, may pelikula yan para sa kanya. Yan, ito yun, ganito yun, ganyan. And then makikita rin nila yung true to life story na nangyari na ay, yan pala yung nangyari sa tatay ko. Na kahit na anong nangyari sa kanila, di ba? Ano ba tawag dito? Never siyang, kumbaga, hindi niya sinira yung pagmamahal niya sa magulang niya kahit na ganun yung nangyari sa kanila, matagal silang hindi nagkita. So baka pati rin sila, if ever na magkaroon silang problema ng mga magulang nila, yung mga apo ko, syempre anak ko yun, di ba? Maiisip nila na yung lolo nila is gawin din nilang role model sa buhay nila. So yun. So sobrang saya ko dyan, and sana lahat yan mag-materialize. Lalo siyempre yung pelikula sana mag-materialize. Kasi ano na yan, kumbaga for life na yan.
yung pelikula na yan once na mangyari yan. Nakasulat din pala doon. Kumbaga parang meron akong say kahit papano sa pag-develop ng pelikula, sa mga script, ganito, ganyan. So, pagdating ng nanay ko dito, hindi ko alam kung ipapamit ko pa sa kanila eh. Siguro pwede yun umaga. Kasi most probably yung umaga namin ng nanay ko is yun yung mga time na hindi pa kagad makakaalis. Kasi yung anak ko may pasok. So, malamang kami-kami lang muna yung mamasyal nung ganito, punta sa ganito, punta sa ganyan. So, pagdating ng hapon, tsaka kami magpapasyal ng buong pamilya. And siyempre, depende rin yan sa availability ng trabaho. Sobrang hirap talaga, pero gagawin ko ng paraan niya. Kasi minsan lang mangyari sa buhay ko yan eh. Di ba? Nakapag-isip na nga tayo magano eh. De, joke lang. Hindi ko na mababanggitin. So mga lods, samahan nyo pa rin ako sa araw na to. Kasi humihingi ng pansit kabagan yung misis ko. Na kumain daw kami sa Blumentritt. Actually lods, yung pansit kabagan pala, iba nagpansit yan eh. So mga bandang norte. So sa kampo kasi, siyempre mga Ilocano kadalasan ng mga nandun, may tindang pansit kabagan doon. And then meron palang masarap na pansit kabagan sa Blumentritt. Mga lods, hindi pa sikat yun, yung pansit kabagan sa Blumentritt. Yung kuryente nila, yung baterya ng kotse pa ang gamit. Grabe yun, si tatay doon, ano rin yun dati ring pulis yun. Ganun pa kaano dati yun, kumakain na kami ron. Ngayon, grabe trending na nila ngayon. Ang kagandahan lang kay tatay, nung dumating ako, nung talagang sobrang trending na nila, kilala pa rin nila kami. Uy, kumusta na? Ganyan. Alam mo yung nakakatawa. Ang dami ng vlogger na pumupunta rito, gumagano. Sa akin, hindi naman ako vlogger eh. Hindi ko naman nakalain na magiging vlogger din pala tayo mga lods, diba? Pero salamat sa suporta nyo dahil din naman sa inyo kaya nangyari to eh. So kita-kita tayo mamaya, dadaling ko kayo dun ha. Papasok muna ako. Kailangan ko munang pumasok mga lods, okay? Mga lods, eto, nakauwi na tayo. Pero mamaya, babalik tayo ulit sa trabaho. Medyo magulo yung trabaho natin eh. May trabaho sa umaga, may trabaho po ulit sa gabi. Balik-balik tayo. Pero sunduin muna natin yung bata. Pero tingnan nyo lods, oh, malapit na piyesta dito. Ang daming banderitas, oh. Ganda no? Mga lods, papunta na tayo sa may pansit kabagan. Nasundo na natin yung bata from school. So didiretso kami ng pansit kabagan kasi medyo namimiss namin yung pansit kabagan dun sa may Blumentritt eh. Medyo tahimik lang ngayon yung bata kasi medyo napagalitan. Paano nawala yung yung jacket naiwan sa school, hindi malaman kung saan niya naiwan. Ngayon yung mga panahon na nagugulat ako na magulang na pala ako. Kasi nagagamit ko na yung salitang kala mong pinupulot yung yung perang pinambibili diyan. 'Di ba maririnig mo yan sa mga magulang natin? Nagagamit ko na ngayon. Kumbaga full-fledged magulang na pala ako. Chuchi, saan mo naiwan yung jacket? Mamaya na yan. Off-cam natin Pero nasabi na rin naman niya kung saan. Sabi ko bukas kunin mo yan kasi hindi ka magbabaon ng jacket hangga't mo nahanap yun. Para matutunan niya yung bagay na, 'di ba? Ma-appreciate niya yung mga bagay na pag wala, minsan doon mo ma-appreciate eh. So next time, iingatan niya yun. Ganun yung mangyayari. So mamaya, pagka nasa pansit kabagan na tayo, pakikita ko rin sa inyo. Yung mga hindi nakakalam kung ano yung pansit kabagan, yung pansit from Ibanag nga na may mga kung ano nilalagay na laman sa ibabaw, may itlog, ganyan. Minsan binibilang pa namin ng chicharon niya, dinudurugan namin yung chicharon sa ibabaw. Tapos may sausawan. Yun yung pansit na may sausawan. Yung suka, may sili, may sibuyas, kalamansi, ganun. So yun yung parang magtatanggal ng suya, ng sobrang overpowering na lasa ng pansit kabagan. Masarap yun. So pwede kayong dumalaw dyan sa Blumentritt. Na-miss kita, pansit kabagan. Nung panahon na ka pa, yung ilaw mo galing sa baterya ng kotse. Hanep, akala ko walang tao, sabi ko swerte, makakaupo na ako. Yung pala nagbe-break time na pala sila. Dati walang break time dyan eh. Madalas lang mas maagang nauubos. Mga 7 PM pa lang o 6 PM wala na, ubos na. Bisa nga 5 PM pa lang ubos na eh. Ngayon ang ginagawa na nila, nagbe-break time na sila sa sobrang hindi na nila kaya yung dami ng tao siguro. Anyways, mag-aantay tayo. Wala, sayang yung punta. Lang naman di tayo kumain dito, di ba? Tay, may kuryente ka na tayo? May kuryente ka na? Solar yan? Solar. Samantalang dati yung pa no? Yung baterya ng kotse, no? So ayan mga lods, habang iniintay mo yung order mo,
magdudurog ka muna ng ng sili, kalamansi, tapos suka. Siyempre, lalagyan mo din ng toyo yan. Yan yung pampalibang mo habang inaantay mo yung order mo. Tapos, syempre, pati si Mrs., diba? Pero napaparami yung lagay ng toyo oh. Pagkatas yung toyo na yan ang pantakip nila sa mga ginagawa nila, diba? Alisin mo nga yung toyo mo. Yan dumating na mga lods, diba? May lechong kawali, okay, merong liver, tas merong itlog pugo. Tapos ganito ang pagkain yan. Lalagyan mo ng sibuyas na tinimplahan mo para hindi ganun ka-overpowering yung lasa, diba? Sobrang sarap, diba? Lalagyan mo ng lechong kawali, tapos yung sabaw ng pansit. Naku, Diyos ko po, hindi maawat sa pagkain. Dahan-dahan lang, uy! Yon mga lods, tapos na tayong kumain. Hindi ko na pinakita kung paano namin kinain. At saka hindi ko na rin ganun na videoan. Pero yung kung narinig nyo, nakakausap ko si tatay. Tapos yung anak namin biglang gustong kumain din. So in-orderan ko siya ng regular with egg. So egg lang ang toppings doon. Pero ang masarap kasi nun, para may sabaw kasi yun eh. Yung sabaw niya, unti-unting nawawala yun kasi sinisip-sip nung mismong noodles. Kaya nga dapat talaga yan, kakainin mo yan ng mas ng mabilis. O kaya during the time na naluto siya. Ang tanong pa, paano pagka take out? Usually pag take out, pagka by order lang, kunwari by single lang, hindi na ganong question yun. Pero pagka yung mga yung bilao, usually nagpapabaon sila ng sabaw. Tapos hindi nila ganong niluluto ng maraming sabaw. Parang ganon ang dating. So ngayon, pagdating mo doon sa lugar, dala mo yung bilao, pagka iyahain mo na siya, tsaka mo ikakalat yung sabaw na additional na binigay nila. Ganun yung na yan. Ang kagandahan lang kasi, nung umorder ulit kami ng regular, tinanong ko kung gaano katagal. Usually kasi 15 to 20 minutes yan eh. Batch by batch kasi ang luto niyan eh. Kasi malit lang yung pwesto nila, kaya hindi sila makapaglagay ng malaking kawa. Tsaka baka hindi maging consistent yung luto. So buti na lang si tatay, kilala pa rin ako. Sabi niya sige, sasabay ko na doon sa may niluluto. So pagka order ko, wala pang 3 minutes na ibigay niya na kagad kasi patapos na yung nakasalang eh. Naibigay niya na kagad yung order ng anak ko kasi biglang nag-decide yung anak kong kumain eh. So yun, tara, uwi na tayo. O nga pala mga lods, ito pala, naalala ko lang, dating tips pala to, na humanap kayo ng murang kainan pero masarap, na may enjoy nyo parehas. Hindi sa pagkukuripot yun eh, pero kumbaga dun pa lang natututunan nyo na yung kukunin nyo yung best worth ng pera nyo. At that time kasi alam ko nasa 100 lang yata yun, 80, 100 lang yata yun eh. Isipin mo, tig 100 kayo, 200 pesos lang, busog na kayo. Sobrang busog talaga kayo, may itlog pugo pa yun, may atay, merong lechong kawali, tapos yung mismong yung mismong pansit. Kasi yun coming from yun, norte talaga yun eh. Sa iba talaga nang galing yun, tapos medyo binibilad nila yun. Kakaiba talaga yung lasa. Isipin yun, di ba? Ganon yung isa sa technique sa mga dating dates. Ngayon, kung yung ka-date nyo, di baling hindi masarap, masabi lang na sosyal, medyo mag-ingat-ingat ka dyan, di ba? Pero pagka yung nagkakasundo kayo na, uy, yung kinakainan nyo, hindi ganun kasikat, pero alam mo talagang masarap at sulit yung pera mo, di ba? Yun ang talagang magandang idea, di ba? Kahit sa bagay naman kaya nga di ba tayo nagre-review ng mga sapatos. Naghanap tayo ng mga sapatos na kahit na mura ay quality, di ba? Kumbaga yung worth ng pera mo, nakukuha mo talaga. Or kung pwede nga, more than pa sa worth ng pera mo eh. So yun lang yung mga tips mga lods okay? Grabe gamit daliri lang tinan mo artist parang Picasso na to. Magiging parang si Picasso ka niyan. Galing mo. So mga lods, yung nakita nyong nagdodrawing yung anak ko, nakauwi na kami niyan kanina. So ginawa ko, pagdating sa kanila, nakita ko siya nagdodrawing, paalam ulit ako, umalis muna ako. Tapos pagbalik ko, actually, nung kanina pa lang, bago ko umalis at makabalik ulit, may nakita akong padala ng word balance. Wala kaming usapan ni word balance. Kung papadala nila ako, hindi, nagulat ako, pinadala nila ako. Alam mo yun yung blessings na ganun na, dati kausap ko naman sila and very naman ako. Kung ano yung napag-usapan namin, binibigay ko at ginagalingan ko yung yung trabaho ko. Actually, pag may pinapa-review sila sa akin, honest review. Hindi sinasabi ko rin sa kanila na itong sapatos na to hindi ko ganong gusto palitan ko ng iba. Kasi gusto ko talaga pa mag-review ko is very honest ako. Kaya sobrang tuwa ako, alam niyo yun. Pinadala nila ako. Actually, may pangalan ko pa Tinanggal ko lang kaya nabaliktad na. Nakalagay ito sa harapan kanina So yan, pinadala nila ako ng sapatos, Cathy Thompson. And may review ako nito, ipopost ko na lang ng hiwalay. Honestly speaking, ito yata yung pinakamagandang sapatos ni
ni Word Balance as of now, pang basketball. Kasi talagang sumasabay na sila ng technology tsaka functionality ng sapatos internationally. So nabanggit ko lang, mga general ano lang. So ang gusto ko lang sabihin na, alam niyo yun, yung basta't gumawa ka ng tama, pagbutihan mo lang, yung blessings kusang darating sa'yo. Wala kaming usapan ni Word Balance. So minessage ko yung kausap ko doon. Sabi ko, ma'am, kamusta po? Bigla sabi niya, pasensya ka na, hindi na kita nasabihan na, may pinadala ako sa'yo. Bili mo sila pa humingi ng pasensya. Sila na kayo nagpadala. Sabi ko, hindi po, grabe na, nagulat po ako in a good way talaga. Kaya sabi ko, ginawan ko kagad ng video, tingnan ko kagad yung sapatos kung okay ba sa akin. And sobrang nagustuhan ko yung sapatos. Ganoon ako mag-review ng sapatos eh. Tinitingnan ko muna, pag di ko gusto, teka, mag-aalangan ako. Actually, may mga item dito, wala kaming parang usapan. Kung nagustuhan ko, gawan ko daw ng video. Pag di ko nagustuhan, di ko ginagawa ng video. Ganun. So, yun. So, technically mga lods, ito yung buong araw ko ngayon. Na-update ko na rin naman sa inyo yung about sa kung anong mangyayari, kung meron bang magko-cover ng pagdating ng nanay ko. Pero regardless, meron o wala, ako mismo mag-update sa inyo. And yung pelikula, in-update ko na rin sa inyo, di ba kung ano ba? So, yun lang mga lods. Sana natuwa kayo sa vlog natin na to. And salamat sa suporta nyo, lods. Sa walang sawang suporta nyo, okay? Thank you.